Good day mga kaibigan. At this video, magbibigay na naman tayo ng mga driving tips, lalong-lalo na po sa madalas nagdadrive sa expressway. At syempre, para dun sa mga new drivers, sa mga beginners na hindi pa nakakapagmaneho sa expressway. So bibigyan ko po kayo ng good day mga kaibigan. At this video, magbibigay na naman tayo ng mga driving tips, lalong-lalo na po sa madalas nagdadrive sa expressway. At syempre, para dun sa mga new drivers, sa mga beginners na hindi pa nakakapagmaneho sa expressway. So bibigyan ko po kayo ng ideal driving habits kapag kayo ay magdadrive sa expressway. Okay. So number 1, enough RFID balance. Panguna yung pinakamahalaga mga kaibigan. Kasi alam niyo naman po sa expressway, talaga nga pong kailangan mayroon po tayong enough balance. So iwas abala na rin po yan mga kaibigan sa atin. And then syempre, pati na rin sa mga kapwa natin motorista na nakasunod sa likodan natin. Dahil kapag kayo ay naabala dun sa toll gate, syempre damay-damay na yan, ano? At para dun sa mga new car owner, no, yung mga bago-bago pa lamang, syempre kailangan magpa-install na po kayo ng mga RFID nyo para less hassle kapag kayo ay papasok sa expressway. So marami naman available dyan ng mga para sa pag-install ng RFID. And then regarding naman sa loading natin, actually accessible na yan online kung paano mag-load sa ating mga RFID through GCash. Meron na yan sa mga gasoline station, pwede kayo mag-load dyan. So that is tip number 1. And syempre tip number 2, merge or entry properly. Yan. Syempre alam natin mga kaibigan, sa expressway ay talagang matutulin po ang mga sasakyan dyan. So kayo, bago tayo mag-entry, bago tayo mag-merge, so kailangan observe tayo. Kasi yung mga sasakyan dyan ay sila po yung may mga right of way, kasi sila na yung nandun sa mismong expressway, sa lane. So actually, you can prepare bago kayo mag-merge. Mahaba naman yung kalsada bago kayo mag-merge. So mag-observe na po kayo. Kailangan bago kayo makapag-entry at nandun na po kayo sa entry point, dapat masasabayan nyo rin yung tulin or bilis ng mga nasa expressway. Kasi nga po, kagaya ng sinabi ko, yung mga nasa expressway, madalas dyan talaga nga pong matutulin po ang mga sasakyan. So kailangan i-observe natin yung mga situation at yung mga oncoming vehicle para safe tayo makakapag-entry sa expressway. And tip number 3 mga kaibigan, stay on your lane properly. Madalas dyan ay both-bound kabilaan ay nagkakaroon po yan ng mga 3 to 4 lane. So kailangan alam po natin kung saan po tayo mag-i-stay lang para naiwasan po natin yung mga unexpected na mga sagian or sabitan. So kailangan mag-stay lang po tayo sa linya. Wag iwasan po natin magpalipat-lipat, lalong-lalo na po kung tayo ay first time pa lang or bago-bago pa lamang magmaneho sa expressway. So stay on your lane. So iwasan natin magbabad dun sa tinatawag natin na overtaking lane or passing lane. Kasi ang mahalaga po dyan sa expressway, kailangan na nandun lang po kayo talaga sa lane na kung saan intended lang sa sasakyan na dinadrive natin. And tip number 4, follow speed restriction. So mahalaga po mga kaibigan na tayo po ay nakakasunod sa mga itinalagang speed restriction, lalong-lalo na sa expressway. Basically, ang maximum speed sa expressway is hanggang 100 km per hour lang, and the maximum is 60 km per hour. So mas maganda sikapin natin mga kaibigan na in between ng 60 km per hour to 100 km per hour yung ating speed lang, para hindi po tayo nasisita or nahuhuli ng overspeeding or underspeeding. And syempre, kapag sumusunod tayo sa mga speed restriction, so ligtas po tayong makakapag-drive or makakabiyahe
no? So maging practice na natin na tayo ay sumusunod sa mga itinalagang maximum and minimum speed, lalong lalo na sa expressway.